So, ano ba dapat hanapin sa isang broker, lalo-lalo na kapag bago ka pa sa trading? This is BenchFX and I trade for almost 3 years now at ang dami-dami ko nang nai-encounter ng mga broker, especially dito sa Pilipinas. So, palagi nating tinatanong kung yung broker ba is legit ba yan? Beginner-friendly ba yan? So, ang tanong is, legit ba si XM? Yes, of course, 100%. Siyempre, alam naman natin na wala talagang international broker na register dito sa Philippines kasi alam naman natin yung government natin. Paano nila kinakawawa yung mga trader dito sa Pilipinas. So alam natin yan. Binaban nila yung app, hindi ka basta-basta makaka-access or makaka-open, lalong-lalo na pag hindi naka-private yung connection mo. So ito yung lisensya ng XM to operate. XM is registered in Cyprus Securities and Exchange Commission or SISEC. At the same time, Australian Securities and Investments Commission or ASIC. So kahit yan pa lang yung dalawa kasi napaka-stricto po niya. Yan basta-basta makakapag-operate yung broker kapag wala kang license sa SISEC or dito sa ASIC. Pangalawa, 100% highly recommended kasi galing din ako dyan, nagiging beginner din ako at ang nagustuhan ko kay XM kasi ang dali niyang i-navigate. But first, all you have to do is click that link below and you will be directed here. At kailangan mo lang ilagay yung email mo, mag-create ka ng password, at huwag mong kalimutan ilagay yung partner code natin para makakuha ka ng mga bonuses kapag nag-deposit ka. So, i-click mo yung register and makaka-receive ka ng OTP sa email and kailangan mo lang i-verify yon. Next is, mapupunta ka na dito sa yung account. So, after you sign up, mamimili ka lang kung anong account type yung pipiliin mo dito. So, meron tayong standard, meron ding micro, ultra low standard, pareho walang commission yan. Pero if you are a beginner trader, I highly recommended na gumamit ka ng micro account. At least dito, maliit lang yung lot size. Yung risk management is mababa kumpara dito sa standard account. Lalong-lalo na kung yung capital mo is less than $500 US. So now, after ka makapag-sign up at nagkaroon ka na ng account, ang next na gagawin mo is you need to be fully verified para makaka-start ka na mag-trade. So, i-click mo lang dito yung verification. So, sa akin, verified na ako. I-click mo lang yan. Mag-submit ka lang ng mga valid IDs. At the same time, i-confirm mo yung contact number mo. Mag-send yan ng OTP and i-confirm mo lang. Okay? Na ito yung sinasabi ko na beginner-friendly ba si XM? Of course, yes. Okay? Bakit? Kasi kapag gusto mo mag-trade ng forex, stocks, equity indices, commodities, cryptocurrencies, so napakadali lang hanapin kung ano yung gustong i-trade mo dito. Hindi mo na kailangan ng trading view para makatrade ka ng maayos, okay? Kasi available na dito yung mga indicators na pwede mong makita sa trading view. After mong ma-verify yung account mo at pwede ka na mag-trade, dito ka naman sa paano ka mag-deposit, okay? So napakasimple lang guys, click mo lang dito yung account mo at makikita mo dito yung deposit at withdraw. Siyempre, mag-deposit tayo at i-click lang natin yung deposit. So, kapag nasa Pilipinas ka, pinakamadaling gamitin dito is yung GCash. So, i-click mo lang yung GCash at nakalagay lang dito kung magkano yung amount na ilalagay mo. So, for example, magde-deposit ka ng 100 USD. So, 6,105 equivalent yan sa peso ngayon. Pero halimbawa, wala kang 100 USD, hindi aabot yung pera mo. Yung minimum deposit naman dito kay XM is 1,700 pesos, 27.85 US dollars. Kung yung pera mo is wala pang $100, kahit $30 okay na. Makakapagsimula ka na mag-trade. Kasi yung gagamitin mo ng mga account is micro account naman. Okay? Pero what if hindi ka pa marunong mag-trade? Kumbaga wala ka pang idea para mag-start ng trade. So sa XM, meron din tayong available na copy trading. So hanapin mo lang dito at makikita mo na dito yung mga strategy provider. So tip ko lang din sa inyo, kapag mag-copy trading kayo, hanapin nyo yung strategy provider na mayroong low risk. Okay? So yun talaga yung first na hanapin mo sa isang trader kasi dito mo makikita kung paano sila nag-handle ng risk. Next is hanapin mo yung low drawdown. So ito yung mga klase ng trader na kahit matalo man sila, madali nila yung nababawi. Okay? And of course, i-consider mo din yung kaya mong i-capital. Kunyari, $50 lang yung kaya mong i-capital para mag-copy trading. So hanapin mo dito yung strategy provider na at least mayroong $50 na minimum investment. Okay? So dito makikita naman natin maraming strategy provider na minimum investment nila is $50 US. Okay? And what if wala ka pang pang-capital at wala ka pang pang-copy trading? So, I highly recommend na huwag ka muna gumamit ng real account. So, pumunta ka lang dito sa account at
I-click mo lang yan at hanapin mo dito yung demo. Okay? So, ikaw na yung mamili at mag-set magkano yung ilalagay na pera mo. So, for example, dito sa akin, ilalagay mo dito kung magkano ba yung gusto mo na capital para makapagsimula ka mag-trading sa demo. So, may enjoy mo yung pati-trade mo while you are learning. So, bonus tips nung tayo sa mga beginner trader. Kapag magti-trade ka na ng real money, kailangan mo muna talagang alamin yung basic foundation of trading. Kasi, napaka-importante nun. Okay? Yung candlestick, yung candlestick pattern, and the psychology behind bakit tumataas or bumababa yung price. At of course, kahit mobile yung gagamitin mo, napakadali lang i-explore si XM. Today, mas madali siya gamitin sa MT5. Okay? So kung magti-trade ka gamit MT5, napakadali niyan gamitin kahit saan at anong oras mo gusto mag-trade. Okay? So this is Benz FX. Kung nag-enjoy ka naman sa panonood mo sa video na to, please don't forget to like and subscribe sa aking channel at comment ka sa baba kung meron ka pang mga tanong para gawa natin yan ng mga video on the coming days. Okay? Maraming salamat and see you in the next video.